And then yun na nga, they were in on, hindi nila alam na ganun pala yung bit-bit ko. Akala nila masayahin lang ako. Sobrang hindi nila alam na ganun na pala ako ka-detach. Pero nalaman mo na ba yung sagot? Bakit kinuha si Tam? I Yung don't question know. mo na yun. Doon ako pinangahawakan ko yung because sinave na siya. And while kami ng anak ko, ni kuya niya, we're still working for our own salvation. Right. And sa nangyayari ngayon, I think siguro kung he's with me, baka hindi ko kakayanin with what's going on. Kasi ang daming a lot has happened after he passed away. And di ba, naimbitahan na kayo before pa yata mangyari sa mga speakers sa mga graduation at mga youth events. Ngayon, anong difference ngayon? Yung nangyaring, yung nagiging kwento mo na? Dati, pag sa mga women empowerment, mga youth empowerment, youth camp, ang topic ko would always be about laws. Mga batas. Laws. Okay. Bakit? Ngayon, because yun yung field ko eh. Okay. So I'll be discussing about the violation of this and that, yung 9344. Ngayon, the importance of, I am reminding people about the brevity of life na hindi natin alam eh. Kailan ba yung next? Kailan na ba yung last? So, I was also reminding people na even if you're the most sinful, hindi ka naman pwedeng tawagin na mabait ka na if never ka naging bad. So if you were the most sinful in the room, believe me, kasi like ako, I have been very sinful then for the past few years, for the past decade, I can say. But for every morning na nagigising ako, I still believe in mornings and chances of becoming not only a better person, but the better version of myself at Amen. least. Yeah, ganda nun, no? So parang ngayon, noon, Loss. Ngayon parang loss. Nagiging may inspiration Na. At the end of the talk, pakatapos kong magsalita about laws, I will be discussing about laws. And I will be reminding you guys. Laws, wow. Yes, I will be reminding you about the brevity of life. Enjoy every moment. Magsabi ka ng I love you hanggat kaya mo. I was not very vocal about it. Pero after that, lost ng tamtam ko. Sila mama, sila papa. Every time I call, Papa, I love you. Mama, I love you. Anak, I love you. Ganun na ako ka-vocal. Wow. Ganun na. Kasi yun yung mga bagay na hindi ko nagagawa. And hindi na ako namamalo. Dati namamalo talaga ako. Ngayon ang palo ko pitik-pitik na lang. Palo sa kamay na lang. Hindi na yung pareho nung whip talaga dati. So yun din yung nabago sa akin. Yun siya. Strict kasi talaga ako sa bahay. Sa mga anak mo? Face the wall na lang sila ngayon. Yeah. Pero nagtutok ka din ba sa about sa mga bawsi? Yeah. Oo. I do that. Yeah. Parang ito yung bakit yung parang sanay ka na magsalita, madalas ka nagsasalita sa mga ganito? Trabaho. So for the past 18 years, wala na akong ibang ginawa. Humawak ng microphone, mag-MC. Kasi kailangan, ikaw talaga yung ako yung binabala nila sa Police Community Relations. I've been the spokesperson, dahil the PIO, factor maybe. So, nahasa na lang siya. And I do hosting kasi. So, parang natural na lang sa akin na mag-connect sa tao. Right. Even if you give me small number of crowd or a huge number, I can easily connect with people and I can easily relate to their stories because I will be giving you home examples. So, makaka-relate talaga. Nice. Oo nga eh. Kitang-kita ko na sanay ka na nga magsalita sa crowd. And lalo na ngayon na dahil sa story mo nag-viral. So, ang dami talagang nag-i-invite sa'yo at masashare mo yung mission at advocacy mo sa mga abuse ng mga babae. Ano bang ma-advise mo sa kanila? Yung mga parang tinatago nila na hindi sila ayaw nila tumalaman ng ibang tao. I personally call them marginalized sector. These are the sector of women and individuals who refuses to
open up. Yes. Kasi Because baka of the masira stigma. Yung family. Basically, Oo. because of the stigma. Especially those, iniisip kasi natin, no, ang mga abused women only refer to those who are the less privileged. Right. What we do not know is that may mga marginalized sector na doctor, lawyer, politicians na ayaw magsalita because masisira yung reputasyon ng family. If you could hear me out, abuse is a cycle. So, eto na lang siya. Kung nanay ka, and then may anak kang babae, if you allow your partner to abuse you, kasal ka man o hindi, yung anak mong babae, kapag nag-asawa to, most likely, kung sasaktan man yan ng asawa niya, hindi rin yan papalag. Bakit? To her mind, okay lang. Yeah. Si mama nga, tiniis eh. Just so we have this so-called family. Family which would stand for father and mother, I love you. It's 2026. Kung nanay ka na wala kang tatay because sinasaktan ka, edi father mo si Papa Jesus. Ipakilala mong tatay niya si Papa Jesus na lang. May father and mother ka pa din naman eh. And you can be a father kahit nanay ka to your daughter. Ngayon, kung lalaki naman ang anak mo and you allow your partner to beat you, to berate you, to undermine your value, maniwala ka din sa akin, if hindi mo ipapakulong yung partner mo, yung anak mong lalaki ang posibleng makulong. Bakit? Iisipin ng anak mong lalaki na okay lang manakit ng babae. Okay lang manapak, okay lang magsalita ng hindi maganda, okay lang hindi magsustento. Bakit? Si mama nga tiniis eh. Kahit lumaki na akong binubugbog siya, nakapangasawa na nga ako, sinasaktan pa din siya. Abused pa din siya. Yeah. So it's a cycle. Oo. Ikaw lang din naman ang makakatigil niyan eh. At pag hindi mo yan ginawa ng paraan, maniwala ka, after the 4th, 5th, 6th, at 8th generation ng anak ng anak mo, mangyayari yan, dala yan. So, yung mga martyr, no? Na ipapamana yan. Hindi lang kayo man napapamana. Pati yung kahirapan sa pagbubuha pa sa pamumuhay Yeah. and physical yung paghihirap mo, napapamana yan if you refuse to speak up. Ang abuse hindi lang naman physical, pati verbal, Yeah, right? psychological, sexual abuse we have, economic abuse also we have that. Paano malalaman kung medyo, yung parang kasi minsan hindi nila alam kung ano yung abuse na eh. Ano yung red flag dun? Red flag. Abuse is hindi mo na kayang itolerate. And when I say tolerate would mean repeated na siyang ginagawa. Okay, one time ka lang nasaktan, pwede mong masabing nabigla lang. But if you've been experiencing it for the second, third, and fifth time around, ng bababae na yan, or may mga ginagawa ng psychologically affected ka na, you're deprived of the things that you are supposed to be enjoying as a partner, legal partner, and you are being abused in a sense na hindi mo na gusto yung ginagawa sa'yo sexually. Yeah. That's abuse already. Anything that is no longer tolerable and anything that is not, kumbaga, within the legal commerce ng man, you speak up para ma-stop siya. And ma-aware din yung tao na hindi na okay yung ginagawa mo sa akin na. Yeah. At least ma-aware siya. Kasi minsan baka hindi na aware yung partner mo na mali na pala because what you tolerate is yun yung mangyayari talaga sa'yo. Wow. That's so, it. dapat kino-communicate, no? Exactly. Hindi ka lang passive. Yung power ng communication matters a lot because hindi mo napapansin, detached ka na rin pala kasi walang communication. And communication is a two-way process. Wag lang ikaw bilang babae yung dakdak ng dakdak. Allow your partner to speak up. Baka mamaya kasi may mali ka na din, may problema ka din. At hindi ibig sabihin na may batas tayo, i-abuse mo na. Yeah. Kaya nga may batas because it is meant to regulate everything. Right. Hindi para i-control mo yung partner mo as a woman. So, ganun siya. So, parang, ma'am, na pag feeling mo may mali, no? Yung parang instinct. Communicate. Oo. Communicate. And then, you try to patch things up in a way na komportable kayo pareho. Okay. Baka kasi, like for example, ako gusto ko pag magkaaway tayo, ngayon agad pag-usapan natin, matulog tayo, okay na tayo, magkahag na tayo. Eh, ikaw pala, yung partner mo, iba naman. Gusto niya cool down muna before natin pag-usapan kasi baka mamaya mag-irate na. And when you speak to your partner, try to do it in a voice na mababa lang. Okay. Never chat. Because may emotion ang message. For Right. example, ako galit ako. Mm. May message mo ako, ang tanggap ko niyan, galit
Ang message mo sa akin, for example, tanong mo lang naman ako, or example, sinabihan mo ko, kumain ka na. Yun yung tunog ng chat mo. Wag kaaway tayo. Ang basa ko, kumain ka na. O, di galit na ako sa'yo. Ba't mo ako sinisigaw na kumain na kung gusto mo, di ba? And hindi lang sa chat, if you can do it sa voice message na, kumain ka na ba? Sorry na kung nagawa ko yun. Kasi kung galit ako, ang receive ko niyan, kumain ka na. Sorry na kung nagawa ko yun, ikaw kasi. O, di ba? Mayroon na siyang emosyon, yung pagbasa, yung pagtanggap. So, if you can do it sa voice message, or kung pwede palamigin muna kung yun yung gusto ng partner mo, at least you meet halfway. Yeah. Because the whole world is not about you naman eh. Dalawa kayo, kaya nga partner eh. Wow. Ang ganda ng mga advice mo eh. Pero minsan 'di ba parang yun nga tinatago nila kasi para sa mga anak ko, para yung ganun, ano yung para sa mga bata, anong masasabi? Ano ba yung gusto mong ibigay sa mga anak mo? Yung wrong notion of love? That love should be full of sacrifices? No. Tabu yan. You should be giving your children the kind of love na peaceful, the kind of love na forgiving, the kind of love na sila mismo mararamdaman na I can sense some love within this home. I can see how a man should treat a woman, how a woman should serve her man. That kind of love yung dapat ipakita mo, hindi yung love na pigil controlled. Yeah. Kasi may mangyayaring away pag hindi. So ganun siya. Kaya mo di ba maging nanay sa mga abuser, ma'am? Yes. Nangyari na ba yun? At some point. Paano mo hinandle? I have this. Oh, nalala ko na naman. I have this, I'll name names. Si Kathleen have stayed with me for at least a year or two with her son, Caleb. I was financing everything. And then yung abuser kasi is a neglected child. So I tried talking to the partner of Kathleen until sa parang nakonsensya na siya. From time to time, pumunta ako sa bahay nila and trying to explain kung ano yung problema because the girl refuses to file complaint against that certain person. Pero sadly, he took his own life. At ako pa ang nagbaba sa kanya sa CR. Ako pa yung nag-hug na, why did you do this? Bakit mo to ginawa? So, sa abuser, yes, na-try ko na. That was physical abuse na ginagawa niya kasi kay Kathleen. Sa akin siya last na tumawag and then the next na ring ng phone niya, it was her auntie. Tumawag, ma'am, si Baldo. Sabi ko, what happened? Ma'am, wala. Sabi ko, kausap ko palang kahapon. Yun. So, kung that was a very nice question, ngayon ko lang natanala si Baldo, may he rest in peace. Yun lang. Na-try ko din one time dun sa partner ni Kathleen. Anong feeling ng gano'n? Unconditional? Sayang lang kasi kung kaya nagbabago na siya, saka siya nag-give up. Believing na wala nang magmamahal sa kanya because the family have abandoned him. His own family, I mean. Kaya because siya abuser din? Abuser na siya, kaya siya iniwan. Neta ni Okay. Kat. Pero anong tingin mo bakit may mga bully, may mga abuser? Because yun yung environment that they have. I cannot blame the family because there are a lot of families na magaganda naman ang upbringing, magaganda ang breeding, they belong to the socialite family, pero bakit abuser? Because of the environment. We cannot control what surrounds our children. Yeah. So if we can only, well, technically they're not ours. Pinahiram lang sa atin. But it's up to us kung papaano na nga tayo magiging good steward, papaano natin sila i-guide. So I think for now, that will be my guiding principle na paano ko i-guide yung anak ko na magkaroon ng takot kay Lord. If ako, may takot, yes, pero yung faith, bawas.